So ngayon, ito kasi, mga kayubi, ito ay tungkol dun sa Supreme Court decision na itong week lang na dun lumabas patungkol dun sa nature ng confidential funds. Okay. Kasi may isang kaso dito sa Compostela Valley, Laac. So pinag-usapan doon yung magkano yung share ng confidential fund at paano siya gagamitin. Okay. Tapos kasi yung si COA, na-flag niya itong local government unit na to. Okay. Para sinabi niya mali yung paggastos nyo ng confidential funds. Sa kasong ito ng Municipality of Laac, Compostela Valley, naalarma ang COA's Intelligence Confidential Funds Audit Unit dahil sa cash advances ni Mayor Navarro para sa Intelligence and Confidential Programs sa halagang 4,100,000 pesos for the year 2011. According to item 2.2 of DILG Memorandum Circular Number 99-65, the funds appropriated for intelligence and confidential activities of a municipality should not go beyond 30% of the total annual amount allocated for peace and order efforts or 3% of the total annual appropriations, whichever is lower. Base kasi sa computation ng Laac Municipality, meron silang total annual budget for calendar year 2011 ng halagang 143,892,043. So, kapag kinuha nila yung 3% of Laac's total annual budget, lalabas na ang kanilang confidential funds ay papalo sa 4,316,761 pesos and 29 cents. Kaya yung halagang 4,100,000 ang na-cash advance ni Mayor Navarro para sa confidential funds nga. Pero ang sabi naman ng COA, ang dapat na pinagkuhanan lang ng budget para sa confidential funds ay manggagaling sa Peace and Order Programs budget for year 2011 na may halagang 18,093,705 at ibabawas pa yung nakuha nila para sa non-Peace and Order Program items dahil hindi daw ito naaayon sa item 2.4 ng nasabing DILG Memo Circular 99-65. So lalabas lamang na ang total amount allocated for peace and order efforts ay 5 million lamang. At ang 30% of the annual budget for peace and order efforts ay papalo lamang sa 1.5 million pesos. Kaya yung winidraw o kinuhang cash advance ni Mayor Navarro para sa confidential funds ay sobra-sobra. Itong computation na to, na sinasabi na mali ang pagkaka-withdraw or pagkakakuha ng cash advance nitong si Mayor Navarro, inakyat nila sa korte, sa Supreme Court. At sinasabing may grave abuse of discretion yung COA sa kanilang computation. Okay, so inakyat ngayon ng LGU hanggang sa umakyat sa Supreme Court. So, ang discuss natin ngayon, ano yung findings, ano yung decision na Supreme Court patungkol sa confidential funds. Okay. So, since ito ay naging decision ng Supreme Court partner, magiging jurisprudence siya. Ibig sabihin, ito yung, as of now, hanggat hindi na babaliktad ang decision na to, ito yung magiging panuntunan. Ito yung magiging guidelines or guide kung paano didesisyonan ang confidential funds. Okay? Pero ang sinabi ng Supreme Court, tama ang computation na ginawa ng COA dahil ayon sa item 0.4 of DILG MC Memorandum Circular Number 99-65, disbursement from the allocation for peace and order concerns net of funds for intelligence or confidential undertakings shall include, but not limited to the following: purchase of firearms and other relevant equipment, payment of allowances, hospitalization benefits, and training subsidies, and other maintenance and other operating expenditures in favor of the personnel of the PNP, Bureau of Fire Protection, and Bureau of Jail Management Penology. So,
Yung mga gastos para sa human rights advocacy and community development and monitoring programs ay dapat nga daw na i-deduct sa gross budget for peace and order. At ang matitira lamang ay 5 million pesos. At ang 30% na limit for intelligence and confidential activities ay lalabas lamang na 1.5 million pesos. Kaya yung 4,100,000 na kinuha nga ni Mayor Navarro para sa confidential funds ay mali. So, ang sabi nga dito, pinananagot ng COA si Mayor Reynaldo Navarro, Municipal Budget Officer Sonia Quijadas, Municipal Accountant Raquel Miloria, at Municipal Treasurer Eduarda Casador. Sinabi pa nga ng Supreme Court, applying ius tem generis, ang Laak Municipality ay maaari naman daw gumastos para sa peace and order programs nila. Pero dapat ito ay kahalintulad dun sa mga programa na nakalista sa item 2.4 ng DILG Memorandum Circular Number 99-65. Hindi pwedeng motherhood statement lang or sweeping statement lang na ito ay sakop ng confidential funds. Dapat nga rin daw ito ay inilalaan para doon sa law enforcement agencies. Pero sinabi naman din ng Supreme Court na lumalabas na itong mga opisyalis na ito ng Laak Municipality ay in good faith at kaya hindi naman din sila dapat malagot. Dito lumalabas na yung petitioners na sina Casador at Miloria ay excuse na magsoli nung pondo na hindi tama ang pagkakagamit. Yung dalawa lang ang na-excuse dito. Kasi itong dalawa lang daw na ito ay maituturing na in good faith at ministerial lang daw yung duty na ginawa nila. Pero dahil nga inilabas na ng Supreme Court kung ano ang nature ng mga programang dapat paglaanan ng confidential funds, dapat matuto na ang mga opisyalis na nabibigyan ng confidential funds kung paano nila ito gagastusin, hindi yung pang-ayuda-ayuda lang. Kasi maaari itong maabuso. Pagbibigay ng ayuda gamit ang confidential funds, eh di magagamit siyang pampolitika para sa susunod na eleksyon. Yung paggastos ng confidential funds, partner, hindi ito pwede sa lahat ng ehensya ng gobyerno. Hindi ito pwede sa lahat ng departamento ng gobyerno. Dapat, sabi dito, the Supreme Court has ruled that spending confidential funds for peace and order concerns must have a direct connection to law enforcement agencies. Law enforcement agencies. So, ano ba? Pag sinabi nating law enforcement agencies, partner, ito ay may kinalaman doon sa nag-i-implement. Nagpapatupad ng batas. Okay? Especially, may patungkol sa pag-maintain ng peace and order. Okay? Katulad ng kasama na rin dito yung nag-i-imbestiga. Investigate, surveillance, mga ganyan. Pero, ang ahensyang ito, yun nga lang patungkol sa law enforcement agencies. So, kapag ang departamento mo ay wala namang kinalaman sa pag-iimbestiga, partner, para sa peace and order, hindi mo mandato ang magsagawa ng surveillance. Okay. 'Di ba? Hindi ka dapat mabigyan ng confidential funds. Exactly. Yun. So, ano-ano din ba ang dapat na pinagkakagastusan ng confidential funds? Ang sabi kasi dito, hindi lahat, partner. Kahit sabihin natin na ito ay patungkol sa human rights concerns, 'di ba? Hindi ito papasok sa tinatawag nating confidential. Hindi siya pwedeng pagkagastusan ng confidential funds. Oo, attorney. Okay? So, bakit natin to dinidiscuss? Kasi 'di ba, mainit na mainit yung usapin tungkol sa confidential funds. At talagang pinag-usapan yan, Attorney Claire, di ba? Oo. So, ang sabi nga ng Supreme Court, may mga sample na binigay. Katulad nung pagbili ng firearms. Yan, yung mga Tapos, gamit. halimbawa, pag-training. Siyempre, pagsasanay, kung ikaw ay
miyembro ng kasunduluhan, Oo. police, yung training, yung hospitalization. Halimbawa, during the encounter, ikaw ay nasugatan. Diba? Or habang ikaw ay nagsusurveillance, nasugatan ka. Yung mga ganun, basta connected sa pag-implement ng peace and order. Oo, kapayapaan. Okay. So, ang sabi nga, yung pagbibigay ng ayuda, partner, human rights concerns, hindi siya sakop ng hindi siya sakop ng confidential funds. Okay? Ito nga mga kayubi ha, pasensya na kasi tayo ay nasa ano tayo. Kumbaga kung ano yung nakasagap nating report. Okay? So alam ko na maraming mga maka-VP Sara dito. Oo. Pero ito, pagdidiscuss lang natin for enlightenment. Kasi, baka dumating yung time na matanong din ito kay VP Sara, especially merong pending petition regarding confidential funds. Pero parang hindi naman ito yung pinaka-issue. Kaya lang, syempre, i-discuss na natin. Diba? Kasi natatandaan nyo ba mga kayubi, in-enumerate ng OVP yung naging mga nagastos niya nung ginamit niya yung confidential funds. Binanggit niya rin naman ito sa Senate partner. Kung di ako nagkakamali sa Senate yata or sa House, nung tinanong ito, but more on the Senate Diba, sinabi niya, ang iba sa mga napaggastosan ng confidential funds niya, na 125 million, libreng sakay program. Na OVP's flagship public assistance projects na nilaunch noong 2022. Di VP Sara. Okay? Ito yung mga naka-enumerate, mga kayubi. Entrepreneurship program, peace building in communities, pagbabago campaign, pagbabago a million learners and trees, tree planting. Totoo naman, binanggit niya to partner. Pansarap program, feeding program, disaster operations center, libreng sakay program. Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? For my term, we decided on 3 permanent projects: the charter, the museum, and the permanent office and residence of the Office of the Vice President. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the pagbabago advocacy campaign. We added the pagbabago a million trees for in support of the mandate of the DNR. And then we have the Pansarap program. Bawat isa sa mga ito gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? All of these activities use Okay. So, in other words, partner, kung ginastusan to ni VP Sara, kasi kaya ko lang naman to na take up, kasi siya lang yung napakinggan natin na tinanong kung saan nagastos yung confidential funds. Kaya natin nagagamit as sample. So, lumalabas mga kayubi na itong pinagkagastusan ni VP Sara, although maganda, nakakatulong partner Diba? Napakaganda ng proyekto Diba? Pangkabuhayan, tree planting, libreng sakay, ito ay nakatulong sa mga kababayan natin. Pero kung susundin mo ang desisyon ng Supreme Court, lahat ng pinagkagastusan ni VP Sara, kung ito susundin natin, kasi latest lang naman decision to ng Supreme Court, partner, hindi siya papasok Sa confidential funds. Oo. So, lumalabas na di ba nagkaroon na rin ng confidential funds dati si VP Sara nung panahon na mayor siya? Charge to contingent fund 2022 and transferred to the Office of the Vice President 221,424,000 pesos. Is this a correct factual statement, Madam Vice President? Mr. Chair, Your Honor, I cannot answer to the amount. The amount is correct.
Yes, the amount is correct, and that is correct. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022, and we were only granted the confidential funds on December 2022. However, Pimentel points out that the confidential fund did not exist in the 2022 budget of the OVP. Parang na-augment for year 2022 kasi ito eh. There was no item in the OVP budget for confidential expense in year 2022. So it's not even 1 peso. It's nothing. It's zero. And then it's not even mentioned in the line item budgeting for the OVP. And yet, at year's end, calendar year 2022, we will now have an entry of 125 million pesos charged to a line which did not exist at the very beginning. Hindi pwedeng hindi niya i-report kahit paano kasi kahit sabihin natin confidential funds to, may guidelines to kung paano i-report. Okay. So, ang tanong natin, dapat talaga siguro nilinaw na Supreme Court kung ano ba ang pwedeng pagkagastosan ng confidential funds. Just like BP Sara, knowing that yung under the confidential fund na binabanggit mo, hindi niya alam, wala siyang nag-advisor or di ba? Well, ganito yan. Ang hirap mag-judge on my part kasi di ko alam kung sino yung advisor niya. Okay. Matagal siya naging mayor during the time na presidente si Pangulong Duterte. Every year meron siyang confidential funds. Diba? So, sabi ko nga, kung itong klase na binanggit niya, ang pinagkagastosan niya na 125 million partner, most probably, ganito rin yung nature ng pinagkagastosan niya nung mayor pa siya. Can be, di ba? Hindi ko sinasabing ito. But it can be. Kasi ito yung ano niya eh, ito yung mga guidelines niya kung paano niya gagastusin yung confidential funds. Okay. So kung ito yung mga naisip niyang programa for the confidential funds na nagastos niya for how many days? 11 days. Tama ba? Ay, 19 days. 19 days eh. So, yung confidential funds siya nung mayor siya can be the same program. Pwede. Pero hindi ko sasabing tama ako, partner. Pwede lang. Pwedeng ganito. Kasi ganito yung naging panuntunan niya eh. Okay. Diba? So, di ko alam kung may nag-advise sa kanya kung paano dapat gamitin yung confidential funds. Kasi partner, dito sa enumeration na binanggit niya during the hearing, sa kanong Duterte's programs, nandito naman, partner. Hindi natin to gawa-gawa. Nakalista naman to. Oo. Parang walang tumugon para sa peace and order. To sa enumeration na nabanggit ko mga kayubi, diba? Kaya nga, ang tanong dyan, alam ba niya paano dapat gastusin to? She used naman daw yung 2022 confidential funds on tree planting, yung kanyang Libreng Sakay program. She even said na the confidential funds were used to catch someone who was pretending to be in her office. Kumbaga parang it was a law enforcement initiative also partly. And that's why she says she needed those funds. You know, that is so lame, I'm sorry, and very, very disappointing because we're talking about the Vice President of the Philippines who's not even aware of the purpose of confidential fund. If you're going to do tree planting, there's a specific line item for tree planting, the good governance item sa budget ng Office of the Vice President. Why do you need to put it in under confidential fund if you're gonna do tree planting, right? If you need additional security in your office, there's budget for security. Why does it have to be confidential fund, right? So it raises a lot of question in terms of her understanding the purpose of confidential fund, how she really used the fund, and it actually makes the point that we don't really need it because bakit kailangan mo ng discretionary fund to plant trees? That you need to be accountable on how much money you're really spending when you're doing tree planting projects. Kasi ngayon, maliwanag na sinabi ng Supreme Court na itong mga ganitong klaseng programa hindi pwede sa confidential funds. Medyo ano yan. Diba? Sabi ko nga, ang hirap nitong i-discuss kasi syempre may mga kaibigan tayo dito na
VP Sara supporter, partner. Kaya lang, partner, we have to discuss this for the enlightenment. Kasi this is a Supreme Court decision. Not for anything else. 'Di ba? Yun nga kasi sabi ko nga, partner, pag ito tinake up ko, yung iba, hindi kay UB, yung iba na makakapanood ito, sabi niya, hindi, siguro kakamay mo si ganyan. Hindi, but we have to discuss kasi para ma-enlighten din kayo. 'Di ba? Ako, yun, enlighten ako, Attorney Claire, di ba? Nalaman ko ngayon. Hindi kasi, kung wala naman Supreme Court decision, partner, parang ang hirap din i-discuss. Ang lagi natin iisipin, pagka confidential funds, of course, parang intel funds to. Talagang for peace and order. Yun ang dating natin. Pero ang sabi nga dito, hindi pwedeng puro general. Diba? Parang yung item mo na igagastusin to, napaka-general ng coverage. Correct. So, nililinaw na Supreme Court kung ano lang yung pwedeng pagkagastusan. Ayun. At kung saan lang dapat na ahensya ng gobyerno. Diba? So, sa akin ang law enforcement agencies, partner, pasok ang NBI, PNP, syempre, DND. DOJ, wait ha. Isip ko pa DOJ eh. Pero... Hindi kasi bakit hindi na DOJ? For me, bakit hindi na DOJ? May NBI na sila, partner. Okay. Di ba may NBI na sila eh? Di ba? So, doon ibuhos kasi yun naman na nag-i-investigate. Sila naman ang tumitingin, sila yung mga nagsusurveillance. Di naman nagsusurveillance ang DOJ. Correct. Ang DOJ nagdi-decide. Di ba? Ang DICT tinanggalin ng confidential funds. Wala. So, di ko nga alam bakit humihingi sila. Di ba? Sino ba natanggalan? DepEd, OVP. Ano ba? Parang di may natanggalan eh. Yung narinig, ko lang tatanda ko, attorney, mga binanggit mo lang, DepEd. Pero tingin ko nga, mas okay na sinurrender na lang talaga ni VP Sara to. Unang-una, para wala ng diskusyon. Pangalawa, kung lumabas yung decision na to, mas magiging questionable pag nabigyan pa siya ng confidential funds. Sabi ni Angela Gonzaga, Attorney Claire, previously si VP Lenny may ganyan din pong programa, pero kasya ang pondo at hindi kailangan ng confidential fund. Yes, wala siyang confidential funds. Na-check na to before eh. Parang tinanong, kasi wala talagang confidential funds si dating VP Lenny. Sabi ni The Alpha, it's good na, may linaw na, Attorney Claire. Kasi minsan, syempre, pagka politika na pag-uusapan, ang hirap bumalanse, partner. 'Di ba? Ang hirap i-discuss nang wala silang iisiping may kinakampihan ka. Sabi ni Tal Attack, di sa XL News, Attorney Claire, wag na wag po kayong matakot na mag-discuss ng totoo at tama nasa batas. At tama at nasa batas, patuloy nyo lang po ang tamang ginagawa nyo nila Sir Rod, ayan, and Rajuman. Yes, thank you. Kaya nga ito, nung nakita ko to, partner, sabi ko, it's really nice. Department of Agriculture daw, Attorney Claire. Wala na rin. Dapat lang. Dapat lang. Bakit? Yung pagkadapat lang mo, Attorney Claire, may pagkakadiin na. Diba? At that time, ang DA, kay Pangulong Marcos pa yan, bago binigay yan kay, Secretary Laurel. Hindi na na-approve ang conflict. Dapat lang. Diba? Kasi, sabi nga din, isipin na lang natin kung sino ba talaga yung nagpapa-implement. Diba? Yung law enforcement talaga. Ikaw sa sarili mo lang. Si IDG, pwede pa. Pero si IDG is under DOJ din, di ba? DOJ. No. Si IDG is parang under DILG. Tama ba? Parang eh. I'm not sure. So yan si IDG, walang problema yan. Kasi law enforcement yan. But, alam mo, sariling opinion mo lang, Attorney Claire, kung sakali, saan dapat? Yun, mga nabanggit mo. Yun lang. Yun lang. Kasi partner, una, kung meron man akong huhulihin, actually ito partner Kayubi, may nahuli daw. May nabasa kasi ako dito. News to Scammer caught. Scammer caught using confidential funds. Ano ba tataon to? Teka lang, tignan natin meron silang nahuling scammer. Para ano to? September 2023 pa yata to part. Mga September 22. Sabi, scammer caught using confidential funds. Duterte also said that surveillance activities funded by the OVP's confidential expenses had led to the arrest of the scammer posing as an OVP representative to sell livelihood projects in Bulacan. So, nakuhuli nila to scammer to using daw the confidential funds ng OVP. Pero, mga kayubi, kung hihimayin natin to, actually, hindi talaga obligasyon, walang mandato ang OVP manghuli ang mga scammer. Saan to pwedeng isumbong kung meron sila na dinig
na may gumagamit ng office ng Vice President para mag-scam, di sumbong agad nila sa CIDG or NBI. Bahala na si NBI mag-surveillance kasi yun ang trabaho nila. So, ang trabaho ng OVP is maging Vice President. Kung anong dapat gawin mo, kung kailangan ka magbigay ng ayuda bilang VP, pumunta ka doon sa mga nasalanta, 'di ba? O kaya tignan, ano ba kailangan? Kasi mas busy si dalawa kasing position niya eh. Ang hirap paghiwalayan. DepEd and Vice President. Mahirap paghiwalayan. So, sige sabihin na natin DepEd na lang, wag na si OVP, 'di ba? So, DepEd, wala rin naman siyang obligasyon magmanman. Kaya lang kasi sinasabi nila, hindi kailangan magmanman kasi may mga teacher daw na maaring nagre-recruit. Yes. Lumabas kasi yan Attorney Claire diba? Oo, pero still, sabi ko nga, parang hindi na obligasyon ng DepEd yan. Mag-hire ba kayo ng sarili nyong, ang tawag ito? Spy. Ang tawag doon mga ahente. Oo, para lang alamin. Na agent. Na magpapanggap na estudyante, magpapanggap na teacher, para manghuli. Parang hindi yan ang mandato ng DepEd. Okay. For me, talagang dapat, number 1, ang budget, ang pinakamataas na budget is education, partner. No questions asked. Dapat. Tapos, tingin ko, buhusan talaga ng pondo ang DepEd para tumaas yung level ng yung literacy. Ng mga mag-aaral. Okay. Kasi humihina. Humihina siya. Tapos, ang sa akin lang, kung hihingi man siya ng pondo, partner, from the President, tingin ko, kung meron sa kung meron sa unprogrammed na funds, na sumobra, bilyon naman to, hingi siya doon, diba? Para makapagpagawa pa ng maraming schools kung hindi ka nakasama doon sa General Appropriations Act. Okay. Kung hindi siya nakasama. Kasi normally, yung unprogrammed funds, partner, parang sumobra to eh. Tapos may paggagamitan kung hindi man naisama. Di hingi. Diba? Para doon sa mga kakulangan ng eskwelahan, partner. Marami pa rin naman na marami pa rin kulang, partner. Okay, so maraming salamat. Ako po si Radyoman Jenny Pahilanga. So hanggang bukas magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.